Ito yung guys, yung mga shop dito sa Agrail Mall. Ayan, meron dito Sleep Country, Marks, Dollar Tree. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung magkano lahat ang nagastos ko pupunta dito sa Canada. Okay, share ko sa inyo guys para may idea din kayo kung magkano talaga ang gagastusin nyo at kailanganin yung pera para po makarating po kayo sa Canada. Pero hindi po ito pare-parehas. Meron din pong mas mababa lang po ang gastos nila na nakarating po dito sa Canada. Ito po ay sa experience ko at hindi po lahat ay pare-pareho. Okay, so may mura po, depende po sa consultant at depende po sa inyong application. Okay, kung wala po kayong consultant o kung may DIY kayo or do it yourself ay mas less po yung expenses nyo. Kung dadaan po kayo ng agent at mayroon kayong consultant ay check po na malaki po yung gastos. So ito yung guys, yung mga nagastos ko para po makarating po dito sa Canada. So una guys, syempre meron pong processing fee. Okay, sila na po bahala dyan. Kasama na rin po ang ticket. Okay, so bali guys, ang processing fee ay umabot po ng 65,000 Hong Kong dollars or equivalent sa pesos, 455,000 pesos. Yan po ang unang gastos. Next gastos ay yung medical. So bali nag-upfront medical po ako nung nagkaroon na po ako ng LMIA. Nung na-approve na po yung LMIA ni Amo ay nag-upfront medical na po ako. So bali ang upfront medical ay 2,300 Hong Kong dollar or equivalent po ay 16,000 pesos. Next gastos ay kumuha din po ako ng sworn affidavit kasi nga po hindi po ako kumuha ng reference letter kay Amo sa Hong Kong kasi nga po hindi niya alam na nag-apply ako putang Canada. So kumuha po ako sa consulate ng sworn affidavit or like kasi kung mismo sa Amo ko po ay reference letter. Based sa experience ko, hindi po alam na Amo ko nag-apply ako sa Canada. So kumuha po ako ng sworn affidavit sa consulate sa Hong Kong. So ang gastos ko ay 230 Hong Kong dollars or equivalent of 1,600 pesos. Next gastos guys ay yung na-approve na ako, gumastos din po ako ng 1,600 Hong Kong dollars kasama na po yung pag-stamp sa Pilipinas ng passport ko at kasama na rin po yung delivery papunta ng Hong Kong. So bali, papunta ng Pilipinas at pabalik ng Hong Kong ay meron po kaming binayaran na delivery fee. So bali, yung binayaran namin ay 1,600 Hong Kong dollar or equivalent sa peso ay 11,200. Tapos hindi lang yung guys, syempre meron pang other expenses sa pagkuha ng NBI, pagkuha ko ng mga ibang documents ko like TUR or transcript record sa school, at saka yung certificate, syempre, pamasahin ng taong inutusan ko, yung kapatid ko inutusan ko pagkuha ng mga documents ko sa school, tapos syempre yung delivery papuntang Hong Kong. So siguro guys, kasama na NBI, mga other expenses ko ay 10,000 pesos. I-total ko guys kung magkano lahat ang, ay umabot din guys lahat ng 488,800 pesos po yung gastos ko. Yung gastos ko lahat na nakarating po ako dito sa Canada. So bale, wala na po kaming inisip, bahala na po yung agent saka yung consultant namin nag-process po ng mga documents. So, yan po lahat ang nagastos ko para po matupad po yung pangarap ko na makarating po dito sa Canada. Ito guys ay based po sa experience ko, hindi po lahat na ganito po yung mga expenses. So, meron din pong mas higher, meron din pong mas mababa, at meron din po mas less talaga ang gastos. Lalo na kung kayo po ay nakakuha ng mismong Amo direct sa mga job bank, sa Indeed, yan, kayo nakakuha ng Amo ay mas less po ang gastos nyo. Lalo na kung alam nyo po paano mag-process online ang application nyo ay mas lalong kayo makakatipid. Ako, swerte din po ako sa agent namin at sa consultant kasi nga po sila po yung nag-process ng documents ko at last 1 year ay nakarating na po din po ako ng Canada. Blessed po ako sa kanila na natupad po yung pangarap ko. Kahit medyo malaki po yung gastos at least worth it naman. Kasi guys, alam nyo naman, within 6 to 7 months ay mababawi na po natin ang gastos natin dito sa Canada. Lalo na po nag-start na tayong mag-work, ay mabilis lang naman po natin mabawi yung gastos natin. So, kailangan talaga magtipid muna. Bawal lang shopping. Kailangan i-budget natin kapag nakamasahod na tayo dito sa Canada para yung gastos natin ay may bayaran natin at may balik din po
natin agad. So, mabilis na naman po tayo makapagbayad ng utang guys kasi nga alam naman natin na medyo malaki naman po yung sahod natin dito sa Canada. So, depende po sa mga trabaho nyo dito, lalo na po yung ibang extra work o may extra pay sila, nag-overtime sila, Saturday, Sunday, nag-work sila. So, mas malaki, mas mabilis silang makakaipon, mas mabilis silang makakabayad ng utang. Isipin nyo lang guys na yung kagandahan po kapag nandito na po tayo sa Canada ay may chance tayo maging PR or permanent residence. Tapos, yung mga pamilya natin, makukuha natin, yung asawa natin ay makakapag-work at mabibigyan sila ng open work permit. Kahit ilang trabaho ang kunin nila sa isang araw hanggat kaya nila ay pwede. Like sa amin, ay naka-restricted work permit. So, yung bawal kaming mag-extra job sa labas. Kasi delikado. Lalo na kung mahuli, ay baka ito pa yung chance na mapawi tayo sa Pilipinas. So, ako, hindi pa ako nakapag-try na mag-work sa labas. Kasi nga, medyo natatakot din ako baka may magsumbong at isumbong po ako sa labor na nag-work ako sa ibang amo. O, diba? Mas malaking problema yan. So, tiis lang. Kahit wala akong work Saturday, Sunday, wala akong extra job, okay lang. At least na-enjoy ko naman yung day off ko at na-enjoy ko yung buhay ko dito sa Canada. So, napaka-balance guys yung buhay ko dito sa Canada. Kasi nga, 5 days working, 2 days off. Okay? So, hindi po bugbog ang katawan dito sa trabaho. Unlike po sa Hong Kong, 7 days working, then 1 day off. Tapos guys, kung sobra naman yung overtime nyo at mas malaki yung sahod nyo, ay mas malaki din po yung tax na ibabawas sa inyo. So, depende po. So, yung iba ay hindi masyadong nag-extra job kasi nga malaki din po yung tax na binabayaran nila. Isang work lang din, nag-overtime na lang. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kung magkano yung gastos ko pag-process ng application ko papunta dito sa Canada. So, ganun lang guys, kabilis, di ba? Tapos ngayon ay magti 3 months na agad ako dito sa Canada. Okay lang, yung gastos malaki pero mababawi naman. Ilang buwan na lang ay mababawi na rin yung gastos dito sa Canada. So, yun lang guys. Sana nakatulong po yung video ko na to at kung gusto niyo talaga nakarating dito sa Canada at talagang pangarap niyo makarating dito sa Canada ay ngayon pa lang guys ay mag-ipon na kayo para ho hindi masakit sa bulsa kapag mag-start na kayo mag-process kasi alam niyo naman kapag mag-process kayo pupuntang Canada ay money talaga. Kailangan talagang money, hindi po yan hulugan. Sana na-inspire kayo o nakatulong po sa inyo nangarap na makarating ng Canada. Ito po yung gastos. Ulitin ko guys, ito po ay based po sa experience ko. Hindi po lahat ay ganito po yung gastos. So, depende po sa agent, depende po sa consultant, or depende po kung kayo po ay direct at mismo yung employer na ang gagastos or mag-DIY kayo ay mas less ang gastos. So, guys, if you like my video at nakakatulong po sa inyo, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung na-inspire po kayo at nakatulong po ang video na to, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago pong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. Good luck po. Bye. Thank you.